In this video, let me share with you my top best loan application or loan services online that usually we can download the apps, and usually meron na tayong mga loan apps na ganito. Kailangan lang talaga natin i-maintain yung ating loyalty at dapat may frequent activity tayo sa mga loan app na ito or mga loan services na ito para pamalaki yung chance natin na maging eligible sa mga pa-cash loans po nila or sa mga pa-buy now, pay laters po nila. This top online loan applications or services po is nagre-require po sila ng no income proof, no payslip, at lower interest rate with longer term payment. So, yun naman talaga yung gusto natin sa mga online loan applications, no? At bet natin yung mga ganito na alam din naman natin na ito ay mga legit. And some of this best top loan apps po is regulated pa siya ng BSP, and of course, no, SEC registered, CAC accredited, and of course, protected din yung ating mga data dito na sinasubmit natin. Kaya masasabi ko na secured tayo dito sa mga loan services na ito. Well, disclaimer lang po ha, these top loan services or loan applications po that I will mention are based only on my experience and not sponsored. At ang lahat po ng magbabagit sa video na ito ay purely lang talaga, no, naranasan ko po siya mismo. Kaya kung ano lang yung naranasan ko, yun lang din naman po yung i-share ko as usual. Well, without further ado, ano nga ba tong mga to? So, first on my list is si Credibo. So, alam ko, first time ko siyang isinama sa mga top loan apps or loan services, sa mga best loan apps ko na lagi akong nagko-compile. Si Credibo app po is downloadable lang po siya sa ating Google Play Store. Hindi pa po siya available sa App Store, pero soon magkakaroon din yan. Legit naman po itong si Credibo. At ako po mismo, na-try ko siya ha. In fairness naman itong kay Credibo, I get an offer of 3,500 pesos, and ang minimum amount to cash loan niya kasi is at least 2,000 pesos. At ang pwede niya lang i-cash loan is half of the loan amount. So kung ang loan amount ko is 3,500, ang half nun is 1,750. So hindi ako umabot doon. Pero no worries naman, no, kasi I can use that as bills payment or pang scan to pay ko. Pwede ko siya ipambayad, guys, through QRPH code. Which is nagawa ko siya at marami na rin gumagawa na ito. Kasi ganun din naman eh. Kung ika-cash loan natin, then ipapambili din naman natin. So why not idiretso na lang natin dun sa pagbibilahan natin. Kung may QRPH code naman na available to scan. Kasi ang ganda po nito, 1% lang yung admin fee niya sa 1 month and then 0% interest rate. Talaga naman ma-enjoy mo. So what more, no, kung eligible tayo to cash loan or kaya ng loan amount natin, yung loan offer natin to cash loan. Which is sabi nila ha, nakakapag-cash loan yung iba dito through QRPH code din, through Maya Business App. So ginagawa nila yon kahit hindi eligible yung loan offer nila for cash loan. Katulad ko, diba, hindi umabot ng 2,000 yung minimum amount to cash loan ko. So you can try this one din naman, no. Para you guys ma-approve kayo. Kasi alam mo, hindi talaga lahat na-approve dito. So palakasin lang talaga ng eligibility dito. So nag-offer po ito si Credibo ng 1% na admin fee, 0% interest rate for 1 month. Ngayon kayo 3 months to pay natin siya. Of course, the longer installment term, the higher interest rate. Pero hindi naman sobrang OA, no? Kasi biro ba naman sa akin ha, eligible ako for 1 month to pay or 3 months to pay. Ngayon ko, 3 months to pay ko siya, 3% yung admin fee ko, and then 3.75% yung interest rate ko per month. Which is good na rin. Pasok na rin siya, diba? Okay na din. Actually, this is my new favorite ngayon talaga si Credibo. Gusto ko siya, guys, kasi ang gaan niya gamitin, ang dali lang talaga. Tsaka ang liit lang din ng fees niya. So, next on my list is si Salmon Credit. So, lagi kong sinasabi sa inyo to, no, si Salmon talaga is very reliable talaga na maaasahan din natin ito. Since meron siyang feature of buy now, pay later, then we can use the scan to pay feature din, pero pwede rin talaga natin siyang i-cash loan through the app lang din. For me, ha, nag-apply ako dito. Yung usual application process lang din yung nire-require talaga nila. Hindi po sila nagre-require ng income documents or what. So, kailangan mo lang i-declare yung monthly income mo, ganyan. Written declaration lang siya. So, hindi siya nangingi ng mga kung ano-anong income document na kailangan natin i-submit. And I was glad na offeran niya ako ng 3,000 pesos. At hanggang ngayon, guys, gawit ko itong si Salmon Credit. Biro ba naman, meron siyang in-offer na minimum amount due din ha, if ever na hindi pa natin kayang bayaran yung whole amount. Kasi tulad ko, niloloan ko talaga siya ng buo, 3,000 pesos. And ito pa nga, meron siyang hinihingi cash advance fee na 99 pesos for every loan amount. So, for me, no, okay na rin naman siya, guys. Kasi for every loan amount naman, standard po yung 99 pesos po na cash advance fee. Hindi po nila, guys, binabawas yon sa ating loan amount. Buo po nating matatanggap. So, yun lang po yung parang pinapatong talaga nila. And of course, meron po siyang hinihingi po na 9% monthly interest rate, which is okay naman sa akin. Medyo kahit pa paano, medyo may konting taas siya. Pero okay kasi siya. As in talaga legit na legit to. At itong si Salmon talaga, napakatahimik na loan application
application na to, hindi siya nangungulit. Nagpapaalala lang siya pag malapit na yung due mo. And walang tawag ng tawag dito. Kaya gusto ko siya. And I can consider this loan app na ito kasi ako mismo talagang gamit na gamit ko siya. Well, next on my list is si Atomy Credit. So, alam ko, meron ding pa-cash loan feature itong si Atomy, which is unfortunately, hindi pa po ako eligible doon. Pero bakit ko siya sinama dito? So, si Atomy Credit kasi guys, pwede natin siyang gamitin, of course, as a credit card, no? Pwede nating ipamili. Meron akong card nito, and i-share ko na siya sa inyo. Pwede natin siyang gamitin. Ipamili, pang scan to pay feature din. And ito nga, diba, lately, na-share ko siya sa inyo, na nakapag-cash loan ako dito through this Atomy Credit loan offer ko. So, paano? So, ginawan ko siya ng video, guys, through my business app. So, yan, successful po yan at 0% interest rate sa angka pa. Kaya bonus na lang sa atin kapag ma-offeran tayo ng Atomy Cash, no? Kasi yun ay pa-cash loan talaga, worth up to 50,000 pesos yung ino-offer niya dito. While itong si Atomy Credit kasi, alaki din naman, no, na credit limit niya dito in case, no, up to 200,000 pesos po, no, yung kaya niyang ipahiram dito. So, why not? Pwede naman pala natin siyang ma-turn to cash, ano, may opportunity. Pero ako kasi, fan ako ng mga pa-scan to pay kasi medyo mas maliit lang interest rate nila doon and medyo makakatipid talaga tayo sa mga fees kahit pa paano. Well, in terms of their application naman, no, so palakasan din ang eligibility dito kay Atomy kasi regulated by the BSP to kaya mahigpit talaga sila sa application process. Pero eto guys ha, so parang lumakas din yung loob yun, no? So ako kasi, nung first time akong nag-apply dito kay Atomy is na-reject po ko. Then sa second time, dun pa lang po ako na-approve. Sabi ko, totoo talaga ako nun kasi legit na legit po ito. Usually kasi diba, kapag na-reject ka sa una, lalo na kapag legit yung loan services or loan application po is parang ang taasan ng chance na ma-reject ka na for life. Pero itong si Atomy guys, nagbibigay siya ng chances. So second time, na-approve ako worth 6,000 pesos and then nag-increase siya agad ng 8,000 pesos. So diba, bongga na rin kahit papano. At upon application po, wala po siyang hinihinging income proof sa akin, mga payslip, mga income documents, so wala po. Magde-declare ka lang kung magkano yung monthly income mo, employment information mo, ganun lang naman. Of course, maliban sa ating mga ID, self-verification, ganun lang. Next on my list is si Tonic app. So, isa siyang digital bank app, guys, that we can download online lang sa ating Google Play Store at saka sa App Store. Of course, to dahil banko ito is regulated by the BSP at legit na legit po ito. So far, may ongoing loan po ako dito kay Tonic. Katulad po kay Atomy, guys, na-reject po ako dito nung una. Na-inspire din ako kay Atomy, no, na na-reject ako nung una and then na-approve ako sa pangalawa at ginawa ko yun kay Tonic. Nag-roll ulit ako ng application dyan at wala po siyang income proof na hinihingi. Only the declaration of your employment status, information, ganun lang po, no, pero wala siyang hinihingi mga payslip, hindi siya required. And fortunately po is na-approve ako for the second time worth 5,000 pesos kasi yun lang yung pinili kong amount and nag-offer po siya sa mga first timer ng 5,000 up to 20,000 pesos if I'm not mistaken ha. Sa mga first timer, of course mag-i-increase pa yon in case no loyal ka sa kanila. Nag-apply po ako worth 5,000 pesos for 6 months to pay and 5% interest rate monthly lang po siya and pasok na pasok talaga sa mga standard natin ng mga interest rates ano. And of course, mara-recommend ko siya sa inyo guys kahit pa paano maasahan natin at lower interest rate at longer terms kasi up to 6 months yung binigay niya sa akin, di ba? Bongga. Next on my list is si Home Credit Cash Loan. Alam niyo ba na itong si Home Credit is isa po siya sa kauna-unahang loan services ko na talagang nag-grab ko with a higher loan offer or higher loan amount of 50,000 pesos. Ito yung kauna-unahang kinash loan ko na high value. 50,000 pesos for almost 3 years ago na. And for the second time, nag-cash loan ulit ako. Umulit po ako ng pag-cash loan dito. For 9 months to pay po yung pinili ko dito. And I got the interest rate of almost 3% lang for 9 months to pay. Di ba bongga na rin? Alam ko maraming magtataas ang kilay dito kay Home Credit kasi di ba some of you is talagang mataas yung mga bigayan sa lalo kapag mga longer term payment. Actually, maliit lang naman talaga yung interest rates nila kapag longer term payment. Pero nga lang naman, dahil longer nga, no, yung installment term nila, monthly talaga. Kapag naipon yun, parang almost sobrang doble na rin yung interest rate. Kaya kalagi kong sinasabi sa inyo, kapag magka-cash loan kay Home Credit, piliin nyo yung pinaka-early term payment niya kasi kahit papano, hindi na tayo lugi doon. Kahit papano, reasonable pa din. Well, dito, hindi naman din talaga instant cash loan itong si Home Credit kasi kailangan natin mag-build ng loyalty dito. Pero I think kasi halos lahat ng Pinoy may Home Credit, like yung product loan nila. Kasi po, doon talaga nag-i-start yun. Once po na may product loan tayo kay Home Credit, mataas yung chance natin na magkaroon ng cash loan offer nila. So, hindi po instant na pag-download natin ng app, may cash loan offer agad. So, lagi naman yung sinasabi ni Home Credit na mag-start ka muna sa product loan, tapos doon niya i-assess yung payment behavior mo kung karapat-dapat ka ba bigyan ng mga ganitong mga pa-offer po nila. Like cash loan offer. And of course, ha, si Home Credit Quarta na which is sobrang gamit na gamit
ko rin. So, yung mga feature ni home credit, which is I feel so good naman. Guys, know this, that iba-iba po tayo ng eligibility dito. Siguro na-enjoy ko siya at lower interest rate. Depende po yun sa credit scoring ko sa kanya ha. Depende po yung credit assessment niya po sa akin. Iba-iba po tayo. Pero so far sa akin is talagang useful po siya at talagang maaasahan din. Well, lastly po is si Bank Credit. Si Bank Credit guys is for me is better than Bill Isa. Kasi grabe, ang baba ng interest rate niya as low as 2.95% monthly. Bongga na yon. And to my case guys ha, ang unang offer niya sa akin is 30,000 pesos. At nakash loan ko yon. Nakash loan ko yung hindi naman buo pero nakapag-cash loan ako dyan. And pwede siyang multiple loans guys ha. In fairness itong kay si Bank Credit at legit po talaga na low interest rate siya. And meron siyang ino-offer na longer term payment. Nag-i-start po itong si Bank Credit sa 3 months to pay, 6 months to pay, and 12 months to pay. O saan ka pa, diba? Bongga na rin. Meron akong tutorial on how to create a Bank Credit, of course. And nilink ko siya sa aking Shopee app. Kasi magka-partner po yan silang dalawa. Meron silang connection. Kasi nung nag-download ako ng Bank Credit, guys, dun pa lang po ako na-opera ng S-Loan ni Shopee. Kasi parang yun yung ina-advise nila dati. Kaya download the Bank app, guys, and create an account there. Kasi ang ganda niya po talaga. As in, ang dami mga features po si Bank Credit over other loan services talaga na talagang mas lamang talaga siya. Lalong-lalo na yung mga bills payment niya, mga buy loads niya, may mga discounts siya. Dati wala pa pong pa-cash loan feature po itong si Bank. Bago lang po talaga nagkaroon ng Bank Credit. And talaga naman din, laban na laban din naman. Napakataas mag-offer pala nitong si Bank Credit. And FYI ha, upon downloading the app, visible na rin si Bank Credit talaga dyan. So we only have to activate. Malay mo naman no, kahit kada download mo lang is ma-offeran. Kasi depende sa eligibility nila. Pero usually kasi guys, kailangan mo talagang gamitin yung feature po ni Bank, mag-cash in ka dyan, gumamit ka ng bills payment nila, magkaroon ka ng transaction dyan, no, para makita ni Bank yung loyalty mo sa app. Tsaka pa siya magkaroon ng loan offer sa'yo. Pero depende yon. Kasi ako kasi guys, iba-iba kasi tayo ng case dito. Kasi matagal na ako may Bank, pero wala pa siyang feature ng loans noon. So, nauna ako sa inyo. Ganon. Wala pa nga akong S-Loan noon, may Bank na ako. So, ang tagal-tagal ko na sa S-Loan ni Shopee, diba? So, yun. Try nyo lang. Kasi depende naman yan sa eligibility natin. At don't worry naman, si Bank Credit ay hindi po nangangailangan ng ating payslip, income proof, wala po. So, only employment status lang po yung nire-require nila, written declaration lang ng ating monthly income. So, ganun lang naman. So, those are my top best loan application and loan services online ha. These are my tops lang. So, alam ko, tatanungin nyo sa akin, bakit wala si Bill Is sa listahan ko ngayon? Guys, hindi ako bitter kay Bill Is. Pero si Bill Is po kasi guys, hindi siya naaakma sa aking title ngayon na no income proof. Kasi si Bill Is po, kapag nag-apply po tayo dyan at nagkaroon tayo ng loan application po dyan, is nagre-require po talaga siya ng proof of income. Alam nyo yon. Nagre-require din po siya ng proof of billing. Kaya hindi ko po siya mai-include dito. Though best loan apps po si Bill Is. Kaya lang kasi hindi siya naaakma sa title ko ngayon. Kaya hindi ko po siya sinama. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!